Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang gagto natin po malagawain. Ito po ang makinig ng salita natin pinakamamalapay sus. Kaya po mga minamahal, ako po kayong tumayo bilang pagbigay galang sa salita natin pinakamamalapay sus. Na ito po'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay sus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Paul Mansano. At tayo po manayag magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na sa Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakila mapagpalang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na sa Kristo na pinagbubukulan ng mga biyaya. Sa po ng dalangin aming minamahal ginagalan ng Pastor Evangelista, Wilder Meda, and the Prophet of God. Minsan ba kami nagpupunin kapasalamat sa bawat yugto ng aming panalagawan, pinagparti lang isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patunay kayo na sa amin sa tutuwin, O Diyos, hallelujah. Sabat bago po yan, isa pa kami buong pagsusumamo, buong pagpapakumaba. Iminang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng gawa namin pagkukulang, pagkakamali, pagsalansa sa balang kalooban, patawaran bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito ng pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng matama sa latas sa aking bibig, dahil yung spiritual pala, at siyempre ka alam, intindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa alaming beloved webcast viewers. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaway, demons of hindrance, the doubts and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. And all of this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal pa sa Kristo at unagit sa lahat. Ako mo nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal pa sa Kristo, pinagbubukalan ng mga biyaya. And I give the honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilder, the entire Bible of God. We love you so much, Pamela Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Lindsay Almeida. And greeting as well to all the beloved children who are Almeida family. At sa lahat po natin inibig ng mga kapatid na makamamagawa, mga bisita dito ngayon, maging sa lahat ating mga beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith sa mga anak, at sa mga anak din po natin, beloved Mr. Willie James Almeida Jr., beloved Post, beloved Tini sa bansang Amerika, sa lahat ating mga kapamagawa, mga kapatiran, sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakantambay sa ating live streaming. Magandang hapon po. Welcome to the real family of God. Amen. Everybody should praise the Lord. Beloved saints of God, last Sunday, we celebrated our 47th church anniversary, and we've seen our God's awesome power, goodness, and faithfulness. As true children of a loving God, we should always remember the good works, the marvelous work that He had done in our lives. Laging alalahanin ang mga kamahamang gawa na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Kaya sabi po dito sa pagkasunod pong basahin from the book of Psalms 105 verse 5 and Psalms 177 verses 11 up to 12. Kaya lamang po. The book of Psalm chapter 105 verse 5. Remember His marvelous works that He hath done, His wonders and the judgments of His mouth. The book of Psalm chapter 77 verses 11 and 12. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa mga awit 105, ang talatay 5. Alalahanin niyo ang kanyang kagilagilas sa mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga katulan ng kanyang bibig. Dito po maminamahal sa mga awit, Kapitulo 77, ang talatay 11 hanggang 12. Babanggitin ko mga gawa ng Panginoon sapagkat alalahanin ko ang kabagabagan mo ng una. Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magbumuni tungkol sa iyong mga gawa. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you mga kapatid, and God bless His Word. Kaya nga binibig ko bilang mga anak ng Diyos, lagi po nating alalahanin, ating laging babanggitin ang mga dakilang kabutihan, ang mga kababalaghan, mga kagilagilalas na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay. Lagi nating ipahahayag
ang kanyang kalwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan, mga inibig ko. And last Sunday, mga inibig ko, na ating pong selebrasyon ng ating 147, mga inibig ko na anibersaryo, nakita natin minsan pa ang mga dakilang himala, ang mga kamanghamang gawa na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bagamat nasa kainitan ng mga kapatid, mga inibig ko, hindi nila inalintana yan. Bagkus patuloy nilang pinasasalamatan, inaalala ang mga mabubuting ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, mga inibig ko. Sa mga napakinggan lang natin mga patutuo kanina, mga inibig ko, may iyak ka sa so grabing kahangahangang gawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga dating ketongin, wala ng pag-asa. Ating beloved retired sergeant po ba yun? Na kung saan ay isipin niyo po, mga inibig ko, nung malaman niya na meron siyang ketong, at maging yung mga kasamahan niya doon sa barracks ay parang pinandidirihan na siya, mga inibig ko. Subalit, nandun yung grabing pag-ibig ng Diyos, mga inibig. Balak niya na rin magpakamatay kasi parang wala na pag ikaw pala yung may karamdaman na ketong, talagang maging outcast ka na, mga inibig ko. Subalit ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, mga inibig ko. Nakapanood siya ng ating banal gawain sa kanilang barracks, mga inibig ko, at doon, sa kanyang panood, nagkaroon kaagad siya ng kagalakan, kasiyahan na nagmumula sa ating pinakamamahala. At sa madaling sabi ng siya po yung makadalo at isinagawa ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahala pa na Kristo. Sa patuloy niyang pagdalo, hindi niya namamalayan ilang buwan lamang, mga inibig ko. Yung kanyang tenga na, sabi niya, parang rabbit na yung kanyang tenga, mga inibig ko, dahil namagana yan, mga inibig ko. Isipin mo, unti-unti yan na pinagaling ng ating pinakamamahal. Pero nakita natin kanina sa banal na pulpito kung paano ipinahayag, ibinunyi ang mga kamanghamang gawa, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga cancer, mga inibig ko, 2 cancer. Wala rin pag-asa. Magpapatiwakal na rin. Subalit, dahil siya'y pinili talaga ng ating mahal na Panginoon, napakinggan natin, grabe ang kanyang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya kung tayo po ay patuloy lamang na maglilingkod ng mukatapatan, isasagawa ang kanyang banal na katulan, mga inibig ko, makakamtan po natin lahat ng mga pagkapalang physical, material, lalo tigil spiritual na pagpala. Kung ating iisipin, mga ibig ko, nang wala pa po tayo sa banal na gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat po tayo ay walang patutunguhan. Nakaatang tayo sa kapahamakan sa kadagat-dagatang apoy, mga ibig ko. Ngunit ang sabi ng Biblia, nang kayo ng panahon, yun ay mga hiwalay kay Kristo na hindi kabilang sa bansa ng Israel at ng mga taga-ibang bansa, lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan ito. Yan pong ating kadalagayan natin dati, mga inibig ko. Bagamat meron tayong Diyos na nakikita, inaakala natin na yung Diyos na magpapagaling sa atin, magbabago ng ating mga buhay, pero wala tayong nakamtan, nakabutihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga napakinggan natin mga patutuo kanina, mga inibig ko, talaga naman pong lahat tayo mismo ang magsasabi kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, sa mga dito, meron sa totoong propeta ng Diyos, meron totoong pastor ng ating kaluluwa, sa kanilang panalangin, pagsasakripisyo, pag-aayuno, isa tayo sa mga naabot ng kanilang panalangin, at ngayon tayo ay pinagpanan lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marapat lamang natin na ipagbunyi, ipagsabi, ipahayag, ipatuto ang mga kamahang gawa natin, mahal na Panginoon. Lagi natin itong alalahanin, mga inibig ko. Kaya mga inibig ko, ito pong kalalagayan natin dati. Bagamat meron tayong Diyos na mga nakikita, pero wala naman po talaga tayong nakuhang kabutihan. Maalala ko yung aking mother-in-law nung siya pinabubuhay pa, mga inibig ko, na kung sana'y bago ma-save dito, 7 ang kanyang karamdaman. Sakit sa puso, gallbladder, katarata, high blood, insomnia, mga karamdaman na kung saan ay nagpahirap sa kanya, bagamat sa kanyang Diyos na nakikita sa Quiapo, lumuluhod magmula sa pintuan hanggang sa altar. Pero wala siya nakitang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa Diyos na ating kinagisnan, dala ng Roma at ng Espanya dito sa ating bansa. Pero isang araw, na mapakinggan niya, isang boses mga inibig ko, sapagkat wala na siyang pag-asa, na-stroke pa. Grabing hirap ng aking mother-in-law ng mga panahon na yun. Akala ko nga, nung nasa ibang bansa ako, akala ko pagbalik ko mamamatay na. Pero laking himala ng ating mahal na Panginoon. Isang boses na nagsabi sa kanya, buksan mo yung TV set. Isipin niyo po, may inibig ko, wala namang tao sa kwarto na yun. Pagkatapos,
siya po'y gumapang at talagang binuksan ang kanyang TV set, nakita ang pangangaral ng propeta ng Diyos sa ating minamahal ginagawa na pastor. Siya po ay nagkaroon kaagad ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na panon. Biyernes yun ang panood niya, mga inibig ko. Pagkatapos po, sabi niya sa kanyang aking mother-in-law na lalaki, sabi niya, punin mo yung address, pupuntahan natin. Dito sila dumalo. Sa lugar na ito, mga inibig ko. Hindi na po makalakad yung panahon ng mga aking mother-in-law, mga inibig ko. Bedridden na sila ilang buwan. Pero nung oras na yon, nakakain siya, nakatayo, at nung overnight nakadalo dito, at kinabukasan, may inibig ko. Pagkatapos po noon, nagpabaptismo sa tubig, siya po ay nakaroon kaagad ng instant nakagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya para mapatunayan na siya pinagaling, sabi niya sa aking mga father-in-law, umuwi ka na, iuwi mo na yung kotse. Nag-commute dito po, meron ito yung mga buses ng mga Santa Cruz dyan. Punuan. Siya po'y naka-standing pa. Oh? Pagkatapos may iniibig ko ay lumuluha siya, umiiyak siya. Sabi ng mga pasahero, bakit po kayo umiiyak, manang? Sabi niya, hindi totoo yung Diyos dyan. Pinagaling ako dyan. Isipin niyo mga naka-standing hanggang doon sa papunta Santa Cruz, may inibig ko. Dinagdag pa, nung mga panahon na may inibig ko, dapat mamamatay na mga 1988 sila nakakilala, may inibig ko. Isipin niyo po, dapat mamamatay ng mga panahon na yon. Dinagdagan pa siya ng 18 years ng ating mahal na Panginoon, may inibig ko, na talaga naman pinagpalubos ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya may inibig ko, ang Diyos, pag tayo po ay patuloy na maghahayag at ipagsasabihin natin lagi yung mga kamanghamang gawa ng ginawa ng ating, lagi nating alalahanin, bubulay-bulay natin, may inibig ko. At pag ikaw'y lumakad na matwid at magtiwala sa Kanya, ang Diyos kailanman hindi magkakait na mabuting bagay sa mga nagsisitiwala sa Kanya. Ano po sabi sa Psalms 84, 11 and 12? Kaya nilaman po. The book of Psalms, chapter 84, verses 11 and 12. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in Thee. God bless you po. Dito po sa mga awit, 84, versikulo 11 at 12. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginooy magbibigay ng biyaya at kalwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang tao na tumitiwala sa iyo. God bless you mga kapatid. Everybody say praise the Lord. So napakapanad pa lamang inibig ko ng mga taong nagtitiwala, sumasampalataya sa ating nag-iisang Diyos na buhay. At pag naglingkod ka ng matuwid at sinagawa mo ng 100% ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay, inibig ko, kailanman hindi siya magkakait na mabuting bagay sa atin. At magsabing praise the Lord. O napakinggan natin ating beloved sister kanina, nag-testify. Maiyak ka, mga inibig ko. Yung pananampalataya niya, pinanghawakan niya, mga inibig ko. Talagang sinasabihan na siya ng employer niya na, ikaw na lang ang bukod tang hindi nagpapabaksin. Oh? Sabi niya, pinaliwanag niya. Sa amin po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, turo ng aming minamahal ginagawa ng pastor, na kami magtitiwala lamang sa sampalataya sa ating pinakamamahal. Nagpatuto na siya, ipinatuto niya yung mga grabing himala na nangyayari dito sa gawang ito, mga inibig ko. Kaya walang masabi yung kanyang employer, sige, magpatuloy ka na lang. Kasi balak niya talaga, pag inalis siya, mag-resign siya, mga inibig ko. Pero sabi niya, wag, magpatuloy ka. So gumawa ng mahalapan ng paraan, mga inibig ko, at napakinggan natin hanggang sa dulo, mga inibig, pinanghawakan niya yung kanyang pananampalataya, at lumakad naman sa harapan ng mga noon, hindi sila pinagkulang ng ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody say praise the Lord! Hindi magkakait na mabuting bagay ang Diyos sa atin. Marami tayong napapakinggan ng mga patotoo, nasa bingitan ng kamatayan, mga nasasagasaan ng mga truck, mga pajero, tumitilang po ng mga bata, minibig ko, masasabihin ng mga tao, pag nakita, patay. Laking gulat nila, tatayo lamang yung bata, magpapagpag. Buhay, iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang Diyos hindi magkakait na mabuting bagay sa atin. Magtiwala lamang tayo, magsumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon at lagi nating bulay-bulayin, alalahanin lagi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat kung tayo po ay magpapabaya at tayo po ay liliko sa kaliwa, sa kanan, mga inibig ko, hindi natitingnan ng Diyos yung ginawa niya mabuti sa iyo.
pag nagpabaya ka, mga inibig ko. Atin mo nang basahin dito po sa Book of Joshua, 24, verse 20. Ito po ibabala sa bawat sa atin, mga inibig. The book of Joshua, chapter 24, verse 20. If ye forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt and consume you. After that, He hath done you good. God bless you po sa daga. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 24, ang talata ay 20. Kung inyong pabayaan ng Panginoon at maglingkod sa ibang Diyos, ay hiwalay nga siya at gagawang kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kaniyang gawan kayo ng mabuti. Amen. Kaya huwag na huwag po tayong magpapabaya sa ating paglilingkod, sa ating mabait na Diyos sa buhay. Lumakad tayo lagi ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Panghawakan po natin yung ating kaligtasan, yung pananampalataya na nasa atin, mga inibig ko. Sapagkat kung tayo babalik muli sa dati nating ginagawa, mga inibig ko, ang sabi ng banal na kasulatan, pupuksain tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya na alalahanin yung mabuti niyang ginawa sa iyong banal na harapan, mga inibig ko. Nakita na pakinggan natin, mga pagto ng kapatiran, isang dati siyang member ng single squad, mga inibig ko, na kung saan, mainit pagkatapos ng lamig dahil sa gawa ng sanlibutan, nadala. At pagkatapos sa kanyang pagmamaneho ng kanyang motorcycle, dahil nagawa na, nag-inom na, nabangga. Anong nabangga, may inibig ko? Dinala sa ospital, comatose na. Nabawasan pa yung kanyang utak, mga inibig ko. At sabi ng doktor, imposible, kung mabuhay man, wala na siya, hindi niya na malalaman kung sino siya. Subalit, mga inibig ko, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa timasayod, ang kanyang mga magulang na mainit na galing ko sa ating mahal na Panginoon, dinala yung picture ng bata, ito, mainibig ko, ipinalihan sa ating minamahal ginagawa ng pastor. Isipin niyo po, ilang araw na hindi, wala na, kumatos na siya, mainibig. At nung siya nakumatos, sabi sa kanyang pato, ang kanyang kaluluwa, dumaretso sa impyerno. Nakita niya ang mga sari-sari tao doon, mga sikat na tao, mga inibig ko, na mga gumawa ng katampalasanan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon siya napunta, grabing paghirap niya roon. Siya po'y nilalatigo, mga iniibig ko. Sapagkat mahirap kasi siyang magsayaw, kaya pinagsasayaw siya, pag huminto siya, lalatiguhin siya, mga iniibig. Umiinom siya ng alak, pag inom ng alak, yung alak na ininom niya, pagkatapos parang asopre na dumusunog sa kanyang katawan. Grabing kanyang paghirap doon. Kaya nga, nung siya may panalangin ng propeta ng Diyos, mga iniibig ko, biglang himala na mahal na Panginoon, bigla siyang nagising. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy lamang ang panalangin ng taong matuwid. Ang ating minamatilang na pastor ay pinakikinggan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. So sa madaling salita, mga inibig ko ay gumaling na ating mga kapatid. At talaga namang nakalabas siya sa hospital na yan. At bilang pagtanaw ng utang na loob sa ating mahal na Panginoon sapagkat siya binuhay, ibinigay na niya ang kanyang buhay bilang manggagawa sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag na pong darating sa atin ang mga bagay na ito. Huwag tayong magpapabaya sa ating paglilingkod. Sapagkat ang dyablo ay katulad isang leon na umatungal, handang manila pag ikaw ay nagpaisi-isi sa paglilingkod. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan. Huwag tayong magpapabaya, mga inibig ko, upang patuloy natin maalala ang dakilang kabutihan ng Diyos, mga inibig ko. Ngayon, ano po yung pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon upang patuloy nating maalala, mababanggit natin, may papahayag natin ang mga dakilang kabutihan, mga kamanghamang gawa ng Diyos na ginawa sa ating mga buhay. Ano po sabi dito sa 1 Chronicles chapter 16, verses 11 and 12, and Acts chapter 3, verse 19. Kaya nilaman po. First book of Chronicles, chapter 16, verses 11 and 12. Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Remember His marvelous works that He hath done, His wonders and the judgments of His mouth. The book of Acts, chapter 3, verse 19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. God bless you po sa Tagalog. Unang mga Kronikang Kapitulo 16, versikulo 11 hanggang 12. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin niyo ang kanyang mukha na palagi. Alalahanin niyo ang kanyang kamanghamangang mga gawa na kanyang ginagawa, ang kanyang mga kababalaghan at mga katulan ng kanyang bibig. Dito po mabinaman sa Gawang Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga, magagsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang iyong mga kasalanan, upang kung magsidating ang mga panahon ng kaginawahan mula sa harapan ng Panginoon.
Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! So, simple lamang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos na dapat ating gawin, mga inibig ko, sa ating mga iniibig ng mga baguhan dito ngayon. Sa ating beloved webcast viewers, mga inibig ko, ang sabi ng Banal na Kasulatan, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawin yung makasalanan. At kung magagayoy, darating sa inyo ang kapahingahan, ang kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya simple lamang upang magawa nyo rin mapasalamatan, maalala ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa mga buhay namin na nauna na rito, mga inibig ko. Magagawa na rin po niya yan, mga inibig ko. Ang gagawin lamang po niyo, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon. Aminin na kayo nagkasala. Kayo'y magpakumbaba, himingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. At pag nagawa niyo yung bagay na yan, ang sabi dito, darating sa iyo ang kaginhawahan. Anong kaginhawahan? Gagaling ang iyong karamdaman na taglay ngayon. Magkaroon ka ng kapayapaan sa puso at isipan, manibig ko. Yung proteksyon, plus tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. At sa atin naman po, mga datihan na manibig ko, na sinasabi ng Banal na Kasulatan, ang dapat nating gawin. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi. Ang paghanap sa mukha ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, ang pagsunod at ang pagtalima sa bawat kautusan ng ating dakilang Diyos na buhay without any mental reservation, but rather with open heart, magmula sa pagsunod sa kabanalan, for without peace and loneliness, no one can see the Lord. Maging tapat tayo sa pagsunod sa kabanalan kahit hindi lamang tayo naging banal sa ating panambahan, saan ka mamapadakong lugar, maging sa opisina mo, ganapin mo na ikaw maging banal sa harapan ng Diyos sapagkat ang tumawag sa atin ay banal, magpakabanal tayo sa bawat uri ng ating pamumuhay. Magtapat tayo sa pagkibigyan ating kasampung bagay tandog. Tayo po'y nagpupuri lagi, mga inibig ko. Nag-aayuno, lalo pa sa panahon ito ngayon. Nandiyan na mga napipintong mga gera na mga inibig ko, ang kaguluhan, mga salot na dumarating sa mundong ito. Kaya kailangan natin magsapag-ayuno lagi, mga inibig ko. Magpupuri tayo lagi. Na ito naging pundasyon ng banal gawain ito, pag-aayuno, pagpupuri, kung bakit naging matagumpay at tayo ngayon ang milyong-milyong bunga ng sakripisyo, pag-ayuno ng propeta ng Diyos ating minamahal at Pastor Wilder Almeida. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga inibig ko. Alalahanin mo ang kanyang kamahamang gawa na kanyang ginawa. Ipagsasabi po natin niya, huwag natin itatago yung mga himala na ginawa ng Diyos about sa atin. Kahit sino ating makausap, gumawa ka ng paraan na makapasok ka, kapatid, na ipagsabi mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mari sa iba, wala ng pag-asa itong COVID-19 na ito, manibig ko. Mga salot at marating pa, subalit sa mga anak ng Diyos, pag dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, isang tiyak na bagay, lahat ng mga imposibles sa tao dito po, mga inibig ko, ay posible sa ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Kaya pag nagawa natin ng mga bagay na yan, mga inibig ko, may pangako pang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Everlasting covenant, walang hanggang pakikipagtipan ay pagkakalob ng Diyos sa atin. Last verse, kaya naman po, dito po sa Book of Jeremiah, chapter 32, verse 40. Maganda na po mga wait, manunugtog. In the book of the prophet Jeremiah, chapter 32, verse 40, and I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. God bless you po sa Tagalog. Sa aklat ni Propeta Jeremias, versikulo 32, Kapitulo 32, versikulo 40. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggang sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat sa atin. Kung hindi po natin kalilimutan, aalalahanin, babanggitin, bubulay-bulay ng mga dakilang kabutihan, kahangahangang, kababalaghan, kapangyarihan, kagilagil sa gawa ng mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay. Sino po tayo? Mga inibig ko, isa lamang tayo dating maruming basahan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit tayo binigang pansin ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Anong sabi niya? Makikipagtipan sa atin na walang hanggan at di nahihiwalay sa atin at gagawin pa tayo ng mabuti kung hindi po tayo maglilingkod, kung hindi po tayo tatalikod
kundi bagkus maglingkod po tayo ng buong katapatan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Makakamtan natin. Ibigyan pa nga tayo ng takot para wag na magkasala, inibig ko, para wag na tayong himiwalay sa Kanya. Malapit ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Anytime now, inibig ko. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan dito, hindi nagkulang sa ating dearly beloved parents, Lord, the whole Almeida family, na tayo po laging tinuruan, pinangaralan, inibig ko. Maglingkod tayo ng buong katapatan at lagi nating alalahanin, bubulay-bulay natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya so, inibig ko, tayo po lahat ay tumayo. At minsan pa natin papapurihan, pasalamatan, alalahanin natin ang mga dakilang kabutihan, mga kahangahangang kagilagil sa gawa na ginawa ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Halo, sa ating inibig ng mga baguhan, dito po kayo sa harapan, tanggapin po ng forma ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga sa ating beloved webcast viewers. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap. Habang tayo umawit, habang binibig mo pagkatapos sa blood coffee, Sir Bar Joey. It's so good Hallelujah. God to bless po. remember Hallelujah. your goodness, oh God. It's so good to remember Patuloy ang aming panyaya your sa lahat po nating live goodness, webcast oh viewers, God. mga bisita. Welcome po sa banal na gawain ng Jesus Miracle You Crusade. save my soul and heal my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. It's so good to remember, hallelujah, your goodness, oh God. It's so good to remember, yes, hallelujah, hallelujah, your goodness, oh God. You save my soul and heal my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. You save my soul and heal my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Kay gandang alalahanin, Oh, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. ang kabutihan ng Napakabuti mo, O Diyos. Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kay gandang alalahanin, yes, ma'am, ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin, ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin,
kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Kay ganda Amen. alalahanin. Praise the Lord. Hallelujah. Ang kabutihan ng Diyos. Kay ganda alalahanin. Ang kabutihan ng Diyos. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Tinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay ganda alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay ganda alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Marapat lang pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa panalangin ng propeta ng Diyos sa huling panahon, sino tayo mga minamahal ko? Hindi naman tayo kaano-ano. Ngunit nagpagal ang ating minamahal na mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanilang beloved family, the whole beloved Almada family. Nakita natin ang perpektong halimbawa sa kanila na nariyan ang pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos. Tayo na kinabang mga minamahal. Ang bawat isa sa atin, punong-puno ng karamdaman. Hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Ngunit sa dakilang pagtawag ng Diyos, ikaw at ako maging mga baguhan. Narito, isisigaw namin, napakagandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa huling panahon, ang gagawin na lang natin, magpapatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos at ibahagi natin upang marami pang tao ang maligtas sa huling panahon na ito. Kaya sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Sa lahat ng narito at ating live webcast viewers, kayo po ay lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil siya mismo ang tumawag sa inyo dito sa banal na gawain na ito. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Narinig niyo po ang mga buhay na patotoo. Kamanghamangang gawa ng Diyos sa lahat ng mga matatapat na anak ng Diyos na napabilang dito sa JMCIM. Yan ay pangako ng Diyos kung ikaw ay maglilingkod ng buong katapatan. So, kailangan pong maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan
Siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Isusuko mo ang buhay mo doon mismo sa may likha sa iyo at tumubos sa magitan ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo sa lahat ng ating mga kasalanan. Wala nang balikan po ito. Huwag nang balikan ang makasalanang pamumuhay. Ang kasalanang pinagsisihan, hindi mo na dapat balikan. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay tapat at banal, hindi kanya pababayaan, tutulungan kanya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ilulubog ka sa tubig, ang purpose po, layunin niyan upang mapatawad ang iyong kasalanan. At ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu, siya ang magsasagawa niyan. Siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi po itinuro ito ng relihiyon. Ngunit dito itinuturo yung tumpak na pangangaral upang magkaroon ka ng tunay na relasyon sa ating dakilang Diyos na buhay. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubos kayo magsisi sa iyong mga kasalanan. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng nagawa kong pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Nangangako po akong maglilingkod na po sa iyo ng buong katapatan mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy po nakataas ang iyong dalawang kamay, makipag-ugnayan po at kami naman po'y manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildis Rada Almeda, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, dakilang Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano, sa puso, sa gawa't katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Naisagawa na po ang pananampalataya, pagsisisi. Yamang tinanggap nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magpabautismo po kayo. Maging sa lahat po ng ating live webcast viewers, nandyan po ang ating minamahal na mga kapatiran, ating beloved elders of the church, magpabautismo po kayo upang makasiguro sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos niyan, ito naman ang simula ng tapat niyong paglilingkod. Dumalo kayo ng dumalo
huwag a-absent po upang lubos. Darating sa iyo ang mga pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa espiritual. Kaya anyayahan niyo po ang inyong mga mahal sa buhay. Yan yung hindi po nasisave, mga kaibigan, ipatutuo nyo ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na buhay. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan, prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Manalangin po tayo ng pagsisisi. Dakila po naming Diyos na mapangyarihan sa lahat ng mga banal. Pinakamamahal na Panginoong Isus sa pangungunang manalangin na aming kagalang-galang mga pastor, our beloved and evangelist Waldes, Brother Almed, narito po kami sa iyong banal na paanan, mahal pa yung lubos na nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal pa yung kami nasumpungan sa iyong pagkakasala, pagkukulang, mapagalinlangan, patawarin po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami, mahal Panginoon, maging sakdala ng pagsunod sa lahat mong kautusan upang maging handa sa dakilang araw niyang pagbabalik at magamit mo rin po kami sa napakalawak mong gawain sa pagliligtas po ng maraming kaluluwa. Lubos aming pasasalamat. Inaalay po namin malapay namin dakilang pasasalamat na kaloob ka ng totoo mo mga lingkod na minamahal kinagal magulang si beloved noble pastor, beloved noble son pastor, together with our beloved children malapay noon nangaral ng buong katotohanan at kayo ay pinamasa po namin. Lubos mong pinagpala kami malapay noon sa lahat ng bagay sa lahat ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah, patuloy kalakasan, mahabang buhay namin ginagara mga pastor, beloved children. Lubos mo namin pinasalamatan, binubus mo lahat ang pagpapalang spiritual, physical, material, mapagpapala para sa kaligtasan ng buong kinapal, mga Panginoon, na may papangalag isang ebanghelyo ng kaligtasan. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amin na mahal, ilihas po natin at mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin ito, beloved noble pastor, naglihans po sa atin, maging sa ating mga loved ones, at i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, mga bisyo, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, vain glory, pride, lust, covetous, materialism, kasal, in Jesus' name, be healed, bless problems and soul right now, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon, sa katugunan po, sa lahat ng aming mga dalangin, sa dakilang tagumpay muli na pinagkaloob mo sa aming, mahal na Panginoon, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, purihin natin mahal sa magitan natin pagbanggit ng buong lakas ng aming mahal ng hallelujah, praise the Lord, a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, 3 beses mga minamahal, sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Glory, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon at tayo mamitadak.